Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa pinakabagong update sa XRP Rich List. Ipinakita po dito kung ilang XRP ang kailangan po natin para makapasok sa top 10% ng lahat ng mga holders. Habang tumatagal po ay patuloy na tumataas ang bar na ito na nagpapakita ng mas matinding kompetisyon pagdating sa distribution ng XRP sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng XRP Rich List? Meron pong post dito si XRP Governor. Yan, meron lamang po siyang 8,332 na followers. Sabi niya rito is, wow, XRP Rich List update. It now takes 2,486 XRP to rank in the top 10% of holders. The bar keeps rising. Are you in? Yan po yung kanyang pinost dito. Ayan. Isa po itong table kung saan ay makikita natin yung percentage dito of accounts with balance starting at. Ayan. Ayan ay ano nga bang ibig sabihin nito? Ang XRP Rich List ay isa po itong listahan na nagpapakita kung ilang XRP ang hawak ng bawat percentile ng mga wallet. Para itong ranking system na nagsasabi kung gaano po karami ang kailangan po nating hawakan para tayo ay mapabilang sa mga top tier holders. Kung tutuusin, parang paligsahan ito. Mas marami kang XRP na hawak, mas mataas po ang ranko mo. Ang update na ito ay ibinahagi ng isang kilalang XRP enthusiast na kilala bilang XRP Governor. Ngayon ay ilang XRP po ang kailangan para mapabilang sa top 10%. Ayon po sa pinakahuling datos, kailangan po natin ng 2,486 na XRP para makapasok sa top 10% ng lahat ng accounts. Ibig sabihin kung ang wallet mo ay may mas mababa sa 2,486 XRP, hindi ka pa kabilang sa top tier group na ito. Pagdating po sa market impact, ang pagtaas po ng requirement na ito ay indikasyon na mas maraming tao ang nag-a-accumulate ng XRP. Posible pong maging bullish signal ito dahil ipinapakita nitong dumarami ang mas malalaking holders na naglalagay ng kumpiyansa sa asset. Ngayon ay paano naman ang top 5%? Para makapasok po sa top 5% ay kailangan naman po natin ng 8,758 XRP. Dito ay mas malinaw po ang pagkakaiba. Mas mataas na ang kailangan po nating i-hold kumpara sa top 10%. Kaya sa market impact, kapag patuloy po na tumataas ang dami ng XRP na hawak ng mga nasa upper tiers, maaring magkaroon po ng tighter supply sa market. Ang ganito pong scenario ay kadalasang nagiging dahilan kung bakit pwedeng umangat ang presyo ng XRP. Gaano naman po karami ang hawak ng top 1%? Ngayon, para makabilang po sa top 1%, kailangan po natin ng 50,637 XRP. Dito ay makikita natin na napakalaki ng agwat mula sa top 10% hanggang sa top 1%. Ang impact po sa market ay ang mga nasa top 1% ay may malaking impluwensya sa galaw ng presyo dahil sa laki ng kanilang hawak. Kapag nagbenta po sila ng malakihan, maaari nitong maapektuhan ang market ng mabilis. Pero kapag patuloy po nilang hinahawakan ang kanilang XRP, nagiging mas matibay ang base ng presyo. Ngayon ay sino po ang pinakamayaman sa XRP? Kapag umakyat po tayo, makikita natin ang mas malalaking halaga. Sa top 0.5%, kailangan po natin ng 100,000 na XRP. Sa top 0.2%,
hawak ng bawat wallet ang hindi po bababa sa 200,099 XRP. Sa top 0.1%, kailangan po natin ng 369,080 XRP. At ang pinakamataas po, ang top 0.01% ay binubuo ito ng 663 accounts na may hawak na hindi po bababa sa 5,730,534 XRP bawat isa. Kaya sa market impact, ang pinakamalalaking holders na ito na kadalasang tinatawag na whales ay may kapangyarihang mag-control ng momentum sa presyo. Kung sila po ay magpatuloy sa pag-hold, maaari po nitong suportahan ang stability ng market. Ngunit kung sila naman ay magbenta ng sabay-sabay, maaari pong bumagsak ang presyo sa isang iglap lamang. Ano naman po ang pinapakita ng visual data? Yan, isinama rin ni XRP Governor ang isang pie chart dito. Ayan, nakikita po natin dito sa ating dito sa ating bandang kanan. Ayan, isang distribution chart. Ayon dito, karamihan po ng accounts ay nasa mas mababang balance ranges. Ngunit habang papalapit po tayo sa mas mataas na percentile, mas lumalaki ang kailangan po nating XRP para makasama. Pagdating po sa market impact, ang ganitong distribution ay karaniwang pattern sa crypto dahil mas marami po ang maliliit na holders kaysa malalaking accounts. Pero ang tunay po na galaw ng market ay madalas manggagaling sa mga nasa itaas dahil sa laki ng kanilang hawak. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng the bar keeps rising? Ayan. Yan po yung sinabi ni XRP Governor dito. The bar keeps rising. Are you in? Ayan. Ibig sabihin ay dati ay mas mababa lang ang kailangan po nating XRP para makapasok sa top 10%. Pero ngayon ay umakyat na po ito sa 2,486 XRP. Kaya sa market impact, kapag ganito po ang trend, ibig sabihin ay nagiging mas competitive ang accumulation. Mas marami pong holders ang nakikita ang potential na XRP at handang magdagdag ng mas malaking halaga. Ang ganito pong development ay maaaring magdulot ng upward pressure sa presyo sa mga susunod na buwan. At bilang panghuli, ang XRP Rich List update ay malinaw na nagpapakita po ng lumalakas na kompetisyon sa pagitan ng mga holders. Ang patuloy po na pagtaas ng requirement para makapasok sa top tiers ay sinyales na mas marami pong tao ang nagtitiwala kay XRP. Kung tutuusin, ito po ay pwedeng maging bullish indicator. Pero lagi po nating tandaan na ang concentration ng supply sa kamay ng mga malalaking holders ay may kaakibat na risk. Depende po sa kanilang galaw, pwedeng maging bigla ang bearish or bullish ang market. Sa ngayon, masasabi ko na si XRP ay patuloy po na lumalaban at pinapakita na hindi po siya basta-basta nawawala sa kompetisyon ng crypto market. Ang kanyang distribution data ay isang paalala na habang lumilipas ang panahon, tumitindi po ang labanan at nagiging mas mataas ang value ng pagiging kabilang sa top holders. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.